Simulan natin dito mga idol sa huling naging laban nga po ng Los Angeles Lakers at sa muling pagbabalik ni LeBron James sa Lakers ay napakaganda na naging laban nila. Tinalo nila ang kupunan ng Utah Jazz sa final score na 140-126. Alamin din natin yung napag-uusapan ngayon na si Anthony Davis ay muli nga daw ba magbabalik o kukunin ng Lakers at sino naman ba magiging kapalit nito. Lahat yan ipag-uusapan natin, pero bago yan, please huwag nyo kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, nagbabalik na nga ang king ng Los Angeles Lakers na si LeBron James. Doon po sa huling naging laban nila, ang ganda ng performance po na pinakita nitong si LeBron James. Do titignan nating mabuti, no? Etong si LeBron James po ay nabigyan ng 30 minutes of playing time. Nakapagtala siya ng 11 points, 12 assists at 3 rebounds. Kasama sa starting 5, Rui Hachimura, LeBron James, DeAndre Ayton na talaga yung ginagamit na legit na sentro o big man. Si Jackson Hayes kapalitan na lamang, si Luka Doncic at etong si Jake LaRavia. Kung titignan nyo mga kaibigan, hindi man ganoon nanumbalik agad-agad yung pinaka-hype o galing ni LeBron, pero ang ganda ng kanyang simula ulit sa pagbabalik ng Lakers. Kasi kung titignan natin ang highest leading scorer ng Lakers sa huling laban nila sa Utah Jazz, etong si Luka Doncic, meron pong 37 points sa loob yan ng 34 minutes of playing time, at sinundan naman ni Austin Reeves na meron 26 points sa loob ng 33 minutes of playing time. Si DeAndre Ayton kahit papaano, no, ay nakuha na yung chemistry at momentum sa mga player ng Lakers. Nakapagtala siya ng 20 points sa loob ng 30 minutes of playing time. Ngayon po ay pag-uusapan natin yung napapabalita nga po na etong si Anthony Davis ay magkakaroon ulit ng trade o trade back na tinatawag, pabalik po sa koponan ng Lakers. Yan po ay nung nakaraan pa na pag-uusapan at natapik ko na rin po yan. So bakit nga ba pinaplano ng koponan ng Dallas Mavericks na muling ibalik eto nga pong si AD o si Anthony Davis? Nakita nyo naman, oh, parang hindi kasi sulit yung pagkuha nila kay AD kapalit ni Luka. Pero si Luka, wag nilang asahan na papayagan ng Lakers siya na mai-trade pabalik dito sa Dallas, dahil siyempre may issue nga si Nico, hinayaan lang ito, pinitawan lang si Luka, hindi na huwag mangyayari yan. Pero ang possible na mangyari dito ay madagdag etong si Anthony Davis sa Lakers. Pero kung ang trade ng pag-uusapan, may mga player kasi na hindi naman masyadong nagagamit sa Lakers, so pwedeng yon ang maging kapalit nitong si Anthony Davis sa mga bench player. At asahan natin na hindi lang isa, bagos pwedeng maging dalawa yan kapalit nitong si AD. Si AD kasi ay masasabi natin na lumalabas yung kanyang tunay na galing kapag ka nakakasama niya si LeBron, si Austin Reeves, no, yung mga legit talaga na Lakers. Lalo na magkakaroon niya ng tandem ni Luka at si AD. Aasahan natin na maraming mga pasabog pa ang mga Lakers. Ganun din sa next game nila. Hindi magbabagong starting lineup ng Lakers, yun at yun pa rin ang gagamitin sa starting 5. So asahan natin ang magandang performance ng Lakers sa mga susunod na game. For now, yan muna ang pinaka-latest update natin. Maraming salamat po.